Solid na gilagid lang mga kuys. Tinapay tsaka keso. Sinong magwawagi? Ay yun na sinasabi ko. Iniisip ko kasi kung tatalon ako dito, Ang sarap naman magpakululong kung droga ang pag-ibig. yo! What up mga kuys? Good morning! Kumusta? Ang ganda ng panahon ngayon kaya pagpapatuloy natin ang pag-field test, no? Dito sa ating travel ride, sa ating Casking Brutus. Dahil nung nakaraan ay nabigo tayo. Pero ngayon, susubukan uli natin gamit lang ang ito, ang pamain pala natin ngayon. Ito, tinapay lang mga kuys. Simpleng setup lang, isang hook lang at isang sinker sa dulo. So alamin natin. So ang target natin ngayon ay mga gentle herbivores. Yung mga karpa yan, mga bream, mga roach yan. Tignan natin. Mukhang maganda spot eh, maraming damo kasi. At medyo tinatamad pa tayo mag predator hunt kasi medyo mainit na, no? Kaya yan, try natin ngayon mag bait and wait mga kuys. Samahan nyo ako, sana makahuli na, sana matesting na natin tong si Brutus, no? Alright, let's go! So ating secret weapon mga kuys, bowling. Bands of the wall. Ayan o. Ayan, kurot lang tayo. Tapos lagay lang natin dito sa hook. Actually itong setup natin pang drop shot to eh. Ganyan lang, bilot-bilutin nyo lang yan, ganyan. Alright, simple lang pero mga kuys, simple lang tignan pero huhuli ng isda yan. Kung may isda, diba? Tapos cast lang natin dito, hindi na kailangan sobrang layo. Diyan na lang. Alright, tapos yun, hintay-hintay na lang mga kuys. Sana ma-field test natin to. Nag-rig pa ako ng isang setup mga kuys. Itong Black Hawk, nilagyan ko rin ng high-low rig. Yan. Yung pare, tinapay lang pain ko. Wala kasi kung available na ibang pamain eh. Diba? The more entry, the more chances of winning. Yan, tinapay lang mga kuys. Yan ang mga kuys. Gumana rin ang field test kay Casking Brutus. Sana ka lang. Yun! Landed! Alright mga guys, ang laki ito. So yun mga kuys, ang ating first fish. Isang vegetarian giant, ano. Hindi ko lang alam kung chub ba to o European carp. Hindi ko lang masyadong alam yung species. Pero ayan o, wala siyang ngipin. Solid na gilagid lang mga kuys. Kumagat dun sa tinapay, dun sa Casking Brutus natin. Ang laki nito. Teka, tatantsain ko lang ha. Yan, bali 20 so mga 50 cm mga kuys na karpa. Ayan o, tignan nyo yung gilagid nyo. Wala mo kumagat to sa tinapay. Ang gandang specimen mga kuys. Wala naman siya ngayon, may mga ano siya, may mga sugat siya dito. Pero ano, healthy. Tara balik na natin siya sa tubig. Nice one. Adios. Yun na nga ang pinakaunang first fish sa session na ito, no? At sa ating bagong setup dito sa ating Casking Brutus, gamit lamang ang tinapay. So magkakas pa ulit tayo. Subukan pa natin makahuli ng iilan pa, no? Kung meron pa siya, no? Sulitin lang natin itong magandang panahon. Alright, let's go! Wala nang kumagat mga kuys. Mukhang totoo yung sabi-sabi na wag pakakawalan yung first fish mo, no? Kasi magsusumbong. So ngayon siguro pack up muna tayo kasi ang oras na ba? Mag-aalas 12 na. So lunch break muna, tapos balik na lang tayo mamaya. Siguro mamaya magka-casting na lang tayo, no? Pahinga na tayo, wala nang kumagat sa tinapay eh, no? Yun. Kaya palipasin na natin yung init, no? Mahaba pa naman yung araw. So casting na lang tayo mamaya pagbalik. Alright, kita-kits! Yun mga kuys, nag-resume na tayo ng ating session. Katatapos lang natin mag-lunch, tapos nagpalipas tayo ng konting minuto. Yung pa rin gamit natin yung tinapay, tsaka itong bago.
Keso. O, diba? Ayan. Sabi nila, effective daw to dito sa mga carp eh. Cheese. Try natin. Yan. Hindi totoo yan. Tinapay, tsaka keso. Sinong magwawagi? Ang kalmado lang ng vibes ngayon mga kuys. Parang ang sarap kumanta ng kada hakbang sa lupay para akong inaagos. Nalulunod sa batikos ng mundo. Mga kuys, wala na kumagat doon sa bait and wait natin. Bali, bite na lang tayo. Ikot tayo dyan sa paligid. Hanap tayo ng magandang spot. Mag casting muna tayo. Okay, see you later, alligator. Yan mga kuys, nakakita tayo ng spot dito na pwedeng pagpukulan. Ayan, medyo walang damo. Probably walang damo. Tapos hindi gaano malakas yung hangin. Hindi ka mukha dun sa may dulo kanina. Hindi tayo makaporma dun eh. So dito medyo kalmado. Try lang natin. Yun, may pumupusag-pusag dun oh. Puro pusag naman. Ayaw namang kumagat. Bigyan natin. Fish on mga kuys. Fish on. Hindi lang halata pero fish on yan. Gusto natin siya iaahon. Yun, maliit na zander. Pwede na ito i-deadlift, maliit lang. Diba? Eh, pangit ng hookset eh. O, sabay-sabay tayong manalangin ha. Zander. Sabay-sabay tayong manalangin mga kuys. Dug 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 dug. Alright. Yan mga kuys, second fish of the day. Yung juvenile zander eh, na medyo maliit pa talaga siya. Pero ito yung mga mga good size na kainin talaga. Pero dahil nag-field test lang naman tayo dito sa ating casting Brutus. Re-release natin. Right. Bye. Naplakda yun ah. Sorry. Pero buhay, lumungoy eh. Sa mga balak mamiwas dito sa ilog mga kuys, bigyan ko kayo ng tip. Lagi nyong tatry, halimbawa ayan, malawak na tubig. Lagi nyong tatry sa mga kantuhan, sa mga ganyan, sa mga gilid-gilid lang. Lalo na pag ang target nyo mga predator fish, mga perch, mga zander, nandyan yan sa mga kantuhan. Kasi nag-aabang yan eh. Yan yung malawak na tubig na yan. Dito yan sila sa gilid. Kadalasan ha, hindi naman 100% na lagi may mahuhuli, pero kadalasan nandun yan sila. So try pa natin. So nakakadalawa na tayo dito ngayon kay Brutus no. Yung una, yung karpa na hindi masyadong lumaban, hindi ko na napakitang may laban yun eh. Tapos itong juvenile na zander, sana makakuha tayo ng medyo malaki-laki para makakita tayo ng maganda-gandang fight ano. Alright, try pa natin mga kuys. Let's go! Right, set, third fish mga kuys. Sinasabi ko magandang laban. Dito ka boss. Nasaan na? Hindi ko makita yung... Ayun, nandun. Layo. Teka, hindi natin deadlift to. Kailangan natin bumaba. Taban! Sige, sige. Lumilid siya oh. Ayan na, lumabas na. Uy, zander na naman mga kuys. Zander. Mas malaki ito kaysa rin sa kanina. Ayan oh. Alright. Nakita nyo yung bend ng Brutus. Dito ka boss. Ay, gati umahon eh. Ayan oh. Paano natin kukunin yan? Ha? Paano natin kukunin? Di atay.
Deadlift na natin mga kuys kasi masyadong malayo kapag inikutan natin. Ay na sinasabi ko. Pero teka, sana mahabol natin sa baba. Wala na. Napigtas. Ayan, tanggal eh oh. Kailangan nyo i-deadlift kasi malaki eh. Well, yun, napatunayan natin malakas tong Brutus, kaya niyang sumabay dun sa malalaking sander. Problema lang yung angler. Ay. Ala, iniisip ko kasi kung tatalon ako dito, kaso medyo mataas eh. Hindi naman na tayo teenager. Tapos kung i-deadlift ko naman, nag-aalangan ako dun sa leader ko, 12 pounds lang yun eh. Well, ganun talaga, kasama sa fishing yun. Pero safe yun, safe yung isda na yun. Kasi yung gamit kong hook hindi naman stainless yung pinaka hook nya. Brackish water to, kaya may alat. Malulusaw yun, mga ilang buwan lang lusaw na yun. Nandito naman sa labas eh, hindi naman niya nalunok. Woo! So mag-rig uli tayo, gawa tayo uli ng bagong swivel, bagong leader, tapos cast uli tayo. Pangatlong isda na yun dito sa Brutus. Goods to mga kuys. Let's go! Then mga kuys, balik muna tayo dun sa barko kasi guess what? Wala tayong dalang mga gear. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Kaya kuha muna ako ng gear doon, tsaka tayo babalik dun sa mga spot natin. Okay. Ba yan? Tulog sa pansitan. So yun mga bossing, nakabalik na tayo. Doon tayo kanina nakalasan eh. Bumaba na tayo dito. Pwede naman palaw eh. Tapos nagpalit din tayo ng leader. Tinaasan natin, kinasahan natin siya ng 22 pounds na, hindi na 12. Kaya pala lumakas yung hangin eh. Paano ba hinaan to? So yun mga kuys, wala nang kumagat simula nung natakasan tayo nung huling zander pero ano pa man, panalo tayo sa session na ito dahil nakapag-land tayo ng dalawang magagandang isda at na-field test natin si Casking Brutus at napatunayan niyang papalag siya na kaya niyang sumabay dito sa mga isda sa Europa Pero mga kuys, naisip ko lang, diba nung nakaraan zero tayo na kahit anong effort natin ay wala tayong mahuli, tapos ngayon ang ganda nung session natin. Siguro dun papasok yung sinasabi nilang the art of delay, na sa buhay natin minsan may mga gusto tayong makuha tapos hindi ibinibigay sa atin, tapos akala natin yun na yun, dead end na wala nang pag-asa. Pero mga kuys, hindi dead end ang tawag doon. Ang tawag doon, redirection. Yan, nire-redirect lang tayo ni Lord sa mga mas magandang plano niya kung saan ba tayo dapat mapunta, tapos eventually makukuha rin natin yung mga gusto nating makuha. Kaya tiwala lang sa proseso mga kuys, darating ang araw lahat tayo mananalo. Alright, kaya lagi nyo tatandaan, stay positive, work hard, make it happen. Tara, samahan nyo ako. Let's go. Step into the room, yeah, the vibe just switched. All eyes on me, can't resist this.